everyone. In this video, nais kong pag-uusapan ang examinations of witnesses. Ang examinations of witnesses shall be done in hearing or trial in an open court under oath or affirmation. Answers shall be orally unless the witness is incapacitated to speak or different modes of given an answers. Proceedings are recorded, including the questions, the answers, the statements of the judge, counsel, witness with a reference to the case. Meron tayong tinatawag na transcript of records. Transcript of records, dito yun isinusulat yung mga sinasabi, mga statements ng judge, counsel, and witnesses. Sa transcript of stenographic notes, dun is sinusulat. Dito sa transcript of stenographic notes, ang ginagawa dito ay ina-arrange na yung mga stenographic notes, hindi yung word to word, kundi mayroon sila mga symbol na inilalagay. So sa transcript of stenographic notes, dito na through alphabetical na, incorrect na. Sa exclusion and separation of witnesses, dito ay meron tayo the court or motu proprio or upon motion shall order witnesses na hindi siya exclude siya, na hindi niya marinig yung testimony ng nasa kabilang panig ng witnesses. Ganun. Rights and obligations of witnesses. Ang mga rights at obligation of witnesses, meron silang rights para naprotektahan sila sa mga harsh questions, improper questions, irrelevant questions, from harsh, insulting demeanor, or insulting or degrade. Pwede silang hindi nila sasagutin yung mga tanong na nakaka-degrade sa kanilang reputasyon or kaya nakakabigay sa kanila na maging kriminal or kaya through self-incrimination. Pero except pala kung ang questions na yon ay relevant, although nakabibigay ng hint para maging na guilty siya, pero dahil sa totoo yung tanong at relevant sa issue, pwede niyang sagutin yan. Sa one-day examinations of witness rule, ang witness ay examine lamang sa loob ng isang araw. Order in the examinations of one individual witnesses, meron tayong 4 na order ng examinations para sa witness. Ito yung first is direct examinations by the proponent, cross-examinations by the opponent, redirect examinations by the proponent again, and recross examinations by the opponent. Well, isa-isahin natin. Ang direct examinations in a trial, in a hearing, ang first na magpe-present ng kanyang issue or kanyang side is yung prosecutions. So, yung prosecutions, magtatawag siya ng witnesses at yun yung tatanungin na niya. Ang tawag doon ay direct examinations. After niya magtanong, yung adverse party naman ang magtatanong sa witness ng prosecutions. Ang tawag sa process na yun is cross-examinations by the opponent. Next is redirect examination by the opponent. Pag-uusapan muna natin yung cross-examinations. Cross-examinations by the opponent must be answerable by yes or no. Ganun. Like, mga irrelevant questions. Nandun ka ba sa mga pangyayaring yon? Ganun. Redirect examinations, let's proceed to redirect examinations by the proponent. Ang redirect examinations of the proponent, ito yung mga magbabalik na naman yung prosecution na magtanong sa kanyang witness about sa nangyari, about sa sagot niya nung sa statements ng witness niya kanina about sa cross examination. Then after that, magtatanong na naman ang adverse party related doon sa kanyang sinagot doon sa
doon sa direct examination na ginawa niya kanina or tinanong niya kanina. Hindi at after that, yung the court pagkatapos niyan ay hindi na pwedeng tawagin ulit ang kanyang witnesses. Ang witness na 'yon. Kundi mag-proceed na tayo sa another witness. Dahil napasok na tayo sa question, so pupunta naman tayo sa leading and misleading questions. Ang leading questions, ito yung mga tanong na answerable by yes or no. Like, at allowed lang yun during cross-examination, preliminary matters, kapag ang isang witness ay hindi niya kayang magsalita, tulad ng mga hindi kaya niya magsalita o mag-explain ng maayos, pwede mga bingi, pipi, ano pa ba? Pipi, ignorant, mga bata, or yung mga feeble-minded, yung mga unwilling witnesses or hostile witness, and a witness who is an adverse party. Like ikaw yung sa adverse party ng witnesses. Ang misleading questions ay hindi inaalaw ng court in a general rule. But, mamaya ay sasabihin ko kung bakit. Pag sinasabing let's proceed to the unwilling or hostile witnesses. Willing and hostile witnesses. Willing and kapag malaman mo na willing or unwilling witnesses, like adverse party, upanig siya dun sa kabilang party. So ikaw na nasa part mo, kailangan mo siyang magpatawag ng impeach. So impeachment of witnesses by evidence of inconsistent statements. The statements must be related to him or her with the circumstances of the times and places and the persons present. Like this one. Sa time, sabi mo nung alas 8 ng umaga ng pangyayari na yon ay doon ka sa bahay nyo. Pero nakita ng nandoon na doon ka talaga sa pangyayari. So, at ito yung mayroon ding CCTV ang ganun na mga statements. Right to inspect writing shown to witnesses. Any documents na ipapakita mo sa witness, dapat ay ipapakita mo na muna sa judge to inspect, para i-inspect nila muna. Baka mayroon kang ibang gagawin dyan. Ganun. But kapag naman child witnesses, mayroon iba na yung usapan doon. Kapag sinabing child witnesses, ito yung mga bata na 18 years old below. At pwede rin siyang maging child witness or child witness kapag nasa inaabuso kahit na 18 years above siya. Like mga pinapahirapan or kaya may mga physical or mental disability or condition. Pero sa kabilang banda, hindi ibig sabihin na bata ka ay yun na yung basihan sa korte na tama ka dahil bata ka, ganun. Kapag bata na or kapag child witnesses na ang hindi na siya ita-trial dun sa open court, kundi yung magtatanong na sa kanya is yung judge, counsel, and his party. Ang lahat ng questions na itatanong sa mga bata ay hindi yung mga tanong na pang adult, kundi yung mga tanong na pambata lang at nasa level lang kanyang development or tinatawag na appropriate to her age and development level of the child. Then next is not be related to the issues at trial. Then last, focus on the ability of the child to remember, communicate, distinguish between truth and falsehood, and appreciate the duty to testify truthfully.